Hi guys, paano naman ma-maximize ng ating mga news writers yung ating bundle, no? So we have a PowerPoint for news writing for English and Filipino, pero meron pa rin tayong extra na for Filipino, no? Pagsulat ng balita. And maganda to for LM, no? And here, ito ang pinakamagandang part sa activities because hindi ka na mahihirapan maghanap ng pwede mong pag-practicean because here, sa news writing, no, na activities part, merong mga videos of speeches na pwede mong panoorin then gawan mo ng article. So, meron tayo niyan, kompleto naman. Then, with that, pwede ka na rin mag-search sa YouTube, no, since alam mo na kung ano yung mga pwede mong activities. Then, meron din tayo mga news writing activities na ganito naman, no? So, meron siyang instruction, then merong mga facts, then saka magsusulat, then i-compare mo siya dun sa existing, no, na nagawa. So, tingnan mo kung ano yung mga pwede mo pang i-improve. And pahirap din siya ng pahirap, no? Depende dun sa level ng isang student. And kapag nakarating ka na sa news writing 7, activity number 7, nandito na yung mga hindi na lang siya basta facts, no? Kasi meron na dito yung hindi naman totoo, no? Pwede mo siyang or hindi part ng story or kailangan mong hindi isulat doon sa balita, no? It's up to you. So matetest na din yung critical thinking ng ating mga students. Ayan, no? So real and extraneous mix na yan, no? So mata-challenge talaga yung ating mga students sa kanilang pagsusulat.